Hoy, mamamatay ka ngayon o ako ang mamamatay? Ibigay mo ang address mo, pupuntahan kita. Sa kabilang linya, ang boses ni Aling Pilar, ang aking biyenan, ay tila umaalingaw-ngaw sa aking tainga, puno ng galit na tila baliw. Nawala siya sa katinuan dahil lamang sa isang simpleng pahayag. Hindi ako pupunta sa Pasko at hindi rin ako dadalo sa misa para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang lolo. Sa kanyang hysterical na sigaw, kinailangan kong magsikap ng husto upang hindi matawa. Sa wakas, pagkatapos ng isang buhay na tila ginawa niya akong daga, si Aling Pilar ay sasayaw sa tugtog na aking itatakda. Pinipilit ang isang nanginginig na boses. Dahan-dahan kong binigkas ang isang address ngunit hindi ito ang akin. Ito ang address ng kondo, kung saan hindi lang nagtayo ng pangalawang buhay ang aking asawa, si Alden Richards, kasama ang kanyang kabit, kundi binuntis pa niya ito. Ang nagbukas ng pinto ay hindi ako, ang kanyang manugang, kundi isang hindi kilalang babae na may malaking tiyan. At sa likod niya, ang kanyang anak na nakasando, sa gitna ng nakakagulat na tatluhang komprontasyong iyon. Anong uri ng sigaw at daing ang magaganap sa bahay na iyon? Bago tayo magsimula, kung gusto mo ang kwentong ito, pindutin ang like button. Naway ang inyong mga araw ay mapuno ng pagpapala. Ano nga ba ang kasal? Sa loob ng 7 taon, tila desperado akong naghahanap ng sagot. Nagpakasal ako dahil sa pag-ibig, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong ang buhay mag-asawa ay tila mas binubuo ng pagtitiis dahil sa katapatan at responsibilidad sa pagpapalaki ng mga anak kaysa sa mismong pag-ibig. Ako si Catherine Bernardo, isang ordinaryong ina na nagtatrabaho na may magandang karera at 2 anak na pinalaki ko ng may pagmamalasakit. Bagamat wala nang nagniningas na pag-ibig sa pagitan namin ng aking asawa, naniniwala akong kami ay tila mga kasama sa laban. Magkasamang lumalaban sa mga pagsubok ng mundo. Itinuring namin ang aming sarili bilang mga kasosyo na, bilang isang mag-asawa na may 2 kita, ay nauunawaan ang mga paghihirap ng isa't isa at pinoprotektahan ang aming tahanan. Ngunit, nang ang aming kasal, na hindi pa umaabot ng 1 dekada, ay umabot sa 6 na taon, unti-unting nagsimulang magkalamat ang aking pananampalataya. Nagsimula ang lahat sa sinasabing voluntary overtime at company dinners ni Alden. Sa dahilan ng pagdami ng trabaho, unti-unting lumalim ang kanyang pag-uwi hanggang sa punto na isinakripisyo niya maging ang mga weekend para lumabas. Sa simula, sinubukan kong intindihin. Iniisip na kailangan niya ng paraan upang maibsan ang stress sa trabaho at naawa ako sa kanya na nagpapakahirap sa labas para sa pamilya. Sinikap kong alagaan siya, ipinaghahanda ng espesyal na pagkain at bitamina, ngunit ang kanyang paglabas ay hindi lamang simpleng pagpapalabas ng stress. Isang araw, inihayag niyang sumali siya sa koponan ng football ng mga veterano ng kumpanya at nagsimulang gumising ng maaga tuwing weekend para maghanda. Hindi ko siya mapigilan na alagaan ang kanyang kalusugan at naisip kong ang kaunting ehersisyo ay magbibigay sa kanya ng mas maraming sigla, kaya't binigyan ko siya ng basbas. Hindi ko kailanman naisip na iyon ang simula ng lahat ng aming problema. Karaniwan, kapag ang isang tao ay naglalaro ng football ng mga veterano, maaga siyang umaalis, naglalaro ng ilang sandali, at umuuwi upang magpahinga sa oras ng tanghalian, tama? Ngunit si Alden ay umaalis ng maaga at hindi umuuwi hanggang sa tuluyang lumubog ang araw-araw-araw. Kapag tinatanong ko siya kung bakit maghapon siyang naglalaro ng football, ang kanyang dahilan ay nakikipag-lunch siya sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, umiinom sila, at pagkatapos ay naglalaro ng mouse. Bagamat ako, napagod sa mag-isang pagpapalaki, ay nagmamakaawa na kahit sa mga weekend ay maglaro siya ng kaunti kasama ang mga bata. Hindi niya ako pinapansin. Bukod pa rito, nagagalit siya at tinatawag akong babaeng makitid ang utak at iginigiit na ang pagpapanatili ng mga social contact ay mahalaga para sa kanyang profesional na buhay. Dapat ay napansin ko na noon na ang balanse ng aming kasal ay nabubuwag na. Dapat ay pinaghihinalaan ko na hindi lamang ito simpleng pagkahilig sa sport, kundi isang pagnanais na tumakas mula sa kanyang tahanan. Ngunit napakabobo ko at pinagkatiwalaan ko siya. Isang maaraw na umaga ng Sabado, isang buong linggo, nang humihiling ang mga bata na pumunta sa amusement park kasama ang kanilang ama. Sinubukan kong pigilan si Alden bago siya umalis. Ginamit ang mga bata bilang dahilan. Nasa harap siya ng salamin, abala sa pag-aayos ng kanyang uniform sa sport.
Hindi ko tinapos ang almusal ng mga bata at lumapit ako sa kanya upang kausapin ng maingat. Mahal, gustong-gusto ng mga bata na pumunta sa amusement park. Hindi ka ba pwedeng umuwi ng mas maaga ngayon? Tama na. Bago ko pa matapos, sumimangot siya at, nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang refleksyon, sinabi niya sa akin, hindi mo ba matiis na makita akong nagpapahinga ng kaunti sa weekend pagkatapos ng buong linggo sa opisina? Bukod pa rito, pagkatapos ng laro, mayroon kaming kainan. Nakaramdam ako ng kirot ng pagkadismaya, ngunit dahil naroon ang mga bata, nagpigil ako at sinubukan ulit na may magandang salita. Walang nagsabi na huwag kang pumunta. Hinihiling ko lang na umuwi ka para sa kainan dahil gusto ng mga bata na makipaglaro sa iyo. Noong nakaraang linggo, wala ka ring buong araw. Habang nag-aamoy siya ng malakas na pabango, tinitigan niya ako ng may paghamon. Sa sandaling iyon, nakakagulat na kakaiba na ang isang taong maglalaro ng sport ay magpapabango ng ganoon. Napakasama mo talaga. Hindi mo ako pinapayagang huminga. Hindi ako nagpa-party. Nakikipagsosyal ako at nagtatayo ng mga koneksyon. Tigilan mo na ang pangangaral sa akin. Aminerone de la Ina de la Desicolado. Isinara ni Alden ang pinto, nang malakas at umalis. Iniwan akong nakatayo doon, nakatingin sa saradong pinto. Ang mga bata, natakot nang makita ang kanilang ama na umalis na galit, ibinaba ang kanilang mga kutsara at sumulyap sa akin. Nang makita ko sila, nakaramdam ako ng sikip sa dibdib, isang halo ng kalungkutan at pagkadismaya na nagpaiyak sa akin. Hindi ako humihiling ng malalaking bagay, isang salita lamang na may kabaitan, isang sandali kung saan titingin siya sa mata ng kanyang mga anak at ngingitian sila. Iyon lang, sapat na iyon para sa akin, ngunit itinuring niya kaming abala at mas gusto niyang gumugol ng oras sa labas. Nang gabing iyon, si Alden ay hindi umuwi hanggang hating gabi. Bagamat sinasabing galing siya sa paglalaro ng sport, ang kanyang mukha ay sariwa at ang kanyang damit ay amoy kakaibang halo ng fabric conditioner at isang hindi kilalang pabango. Higit pa rito, kinakanta niya ang isang kanta na may magandang kalooban. Nang tinitigan ko siya mula sa sofa kung saan ako nanonood ng telebisyon, nagulat siya at umubo. Ah, hindi ka pa natutulog? Akala ko pagod ka. Habang umiiwas sa aking tingin, sinubukan niyang lumabas patungo sa silid. Tinanong ko siya habang nakatalikod siya. Sinasabi mong galing ka sa paglalaro ng sport, ngunit hindi ka amoy pawis. Pumunta ka ba sa sauna? Huminto siya sa pinto ng silid at, nang may labis na kilos, nagkibit balikat. Oo, syempre. Nagpunta kami ng mga kasama upang magpawis ng kaunti. Ang sarap sa pakiramdam. Pagod na ako. Matutulog na ako. Tumakas siya sa silid at isinara ang pinto. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na tila umilaw ang isang alarma sa aking ulo. Sinasabi nilang nakakatakot ang intuwisyon ng babae at dumating ang aking oras. Kung iisipin, mayroong higit sa isang kakaibang detalye. Ang perang hinihingi niya sa akin para sa bayarin ng koponan ng football ay unti-unting lumalaki at madalas siyang humihingi ng bagong damit. Noong una, inakala kong para ito sa malinis na damit at binibili ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, napagtanto ko kung gaano ako kainosente. Pagkatapos matulog ni Alden, tahimik akong pumasok sa kwarto. Nang makita ko siyang humihilik sa kama, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam ng pagiging estranghero. Ito ba ang masipag at pamilyar na lalaki na kilala ko? Nang pulutin ko ang kanyang damit na tinanggal, nakarinig ako ng kaluskos sa bulsa ng kanyang pantalon. Inabot ko ang aking kamay at kinuha ang isang nakabaluktot na resibo. Mula ito sa isang 24-hour convenience store. Nang basahin ko ang mga item, hindi ko makapaniwala sa nakita ng aking mga mata. 2 chocolate milkshake at isang panty ng babae. Pakiramdam ko ay binatukan ako sa ulo. Kinamumuhian ni Alden ang matamis. Hindi siya kailanman lumalasap ng chocolate milkshake. Bukod pa rito, anong dahilan ang magkaroon siya upang bumili ng panty ng babae sa isang taong sinasabing maglalaro ng football? Nanginginig ang aking mga kamay at ang aking puso ay tila sasabog. Sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na ito ay isang pagkakamali na marahil ay may humingi sa kanya ng pabor, ngunit ang masamang kutob ay hindi nawala. Habang tinitigan ang natutulog na mukha ng aking asawa, bumulong ako.
Ngunit ano ang ginagawa mo? Ito ay isang tanong na walang sagot, ngunit sa aking puso, nagsimulang umusbong ang binhi ng pagdududa. Hindi ko alam kung gaano nanginginig ang aking mga kamay. Ang kasabihang magpalaki ng uwak at kukuyugin ka ay tila ginawa para sa akin. Ibinalik ko ang resibo sa bulsa at lumabas sa sala. Umupo ako sa sofa sa dilim, sa isang estado ng pagkabigla. Ngayon na kinaharap ko ang isang realidad na nakikita ko lamang sa mga telenobela, hindi man lang ako makaiyak dahil sa galit, pagkasira, o hindi paniniwala sa sitwasyon, nakaramdam lamang ako ng sikip sa dibdib. Ito ba ang kasal? Nangangako ng tiwala, suporta, at isang buhay na magkasama para lamang ganoon kadaling lumingon sa ibang direksyon. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nang madaling araw, nagdesisyon ako. Hindi ako mananatiling nakaupo nang walang ginagawa tulad ng isang hangal. Sumumpa ako na malalaman ko ang katotohanan sa aking sariling mga mata. Kung talagang niloloko ako ni Alden, hindi ko siya kailanman patatawarin. Dahil ang aking buhay ay akin at kailangan kong protektahan ito. Narinig ko si Alden na bumangon at pumunta sa banyo, na tila walang nangyari. Nagsimula akong maghanda ng almusal. Bagamat sa loob ay nag-aapoy ako sa galit, sa labas ay kailangan kong kumilos ng normal. Lumabas si Alden na mukhang inaantok, umupo sa mesa, at humingi ng isang basong tubig. Binigay ko ito sa kanya. Pinagmamasdan ang kanyang ekspresyon. Ito ang parehong mukha tulad ng dati. Walang hiya at kalmado. Nang makita ko siya, nakaramdam ako ng pagduduwal, ngunit nagpigil ako. Nasiyahan ka ba kahapon sa football? Tungkol sa mga panty. Tila may mga babae rin sa koponan mo. Sa aking komento na binitiwan sa hangin, si Alden, na umiinom ng tubig, ay nabulunan at namula tulad ng kamatis. Hindi ko napansin kung paano ang kanyang mga mata, puno ng takot, ay nagpakita ng kanyang kaba. Ano ang sinasabi mo? Paano ako maglalaro ng football kasama ang mga babae? Huwag kang magsabi ng kalokohan at bigyan mo ako ng almusal. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagtatago sa pamamagitan ng pagsigaw. Ngunit sigurado na akong nagsisinungaling siya. Ngayon, kapag naalala ko, natawa ako. Ang isiping inakala niyang mailoloko niya ako sa isang ganoong kalokohang kasinungalingan ay nagpapakita sa akin kung gaano siya kapanapanabik. Ngunit sa sandaling iyon, ang pagtataksil ay mas mabigat kaysa sa tawa. Halos 10 taon na kaming magkasama. Paano niya ako niloko ng ganoon kahalata? Hindi ko maintindihan. Kinilabutan ako sa pag-iisip kung talagang kilala ko ang taong kasama ko. Inihanda ko ang plato at sinabi ko sa kanya ng malamig, kumain ka ng marami sa pagitan ng trabaho at football. Siguradong kailangan mo ng maraming lakas. Hindi siya sumagot. Nilamon niya lamang ang pagkain. Ang makita siyang kumakain na nakasimangot, na tila malulunok, ay nagpakilabot sa aking tiyan. Mula sa araw na iyon, sinimulan ko siyang bantayan. Pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya, at hinihintay ang pagkakataong matuklasan ang pattern ng kanyang cellphone. Bagamat natatakot akong buksan ang Pandora's box, hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari. Ang buhay ko at ang kinabukasan ng aking mga anak ang nakataya. Patuloy na lumabas si Alden tuwing weekend sa dahilan ng football, at ako naman ay lalong nagpapatalim ng aking mga kutsilyo ng tahimik, sumusumpa na maaga, o huli ay mahuhuli ko siya at hindi ko siya patatawarin noon. Hindi ko pa rin maiisip ang pinagmulan ng bagyong papalapit sa aming pamilya, ni kung ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng lahat ng iyon. Tanging isang butil ng pag-asa, na ang kanyang kakaibang paglabas, ay isang panandaliang problema, ngunit hindi nagtagal, ay napagtanto ko na ang realidad ay mas malupit kaysa sa anumang telenobela. Mula ng araw na naghinala ako sa pag-uugali ni Alden, lahat ng aking pandama ay alerto, nakatuon sa kanya. Tulad ng isang mandaragit na umaaligid sa kanyang biktima, sinimulan kong bantayan ang bawat kilos niya. Isang araw, nang bumaba ako sa kanyang kotse upang kuhanin ang isang bagay ng aking anak, nakaramdam ako ng kilabot nang buksan ko ang pinto ng co-pilot. Ang upuan, na karaniwan ay nakatayo, ay ganap na nakahiga. Bukod sa aming pamilya, walang ibang sumasakay sa kanyang kotse. Sino ang maaaring nag-iwan nito ng ganoon? Isang masamang ideya ang dumaan sa aking isip at bagamat nanginginig ang aking mga kamay, sinubukan kong manatiling kalmado at sinuri ko ang history ng paghahanap ng navigator ni Alden
na laging pabaya at magulo. Ganap niyang binura ito. Kung sinasabing pumupunta siya sa football field tuwing weekend, bakit kailangan niyang burahin ang history? Ngunit hindi lang iyon. Sa pag-asang makahanap ng kung ano, binuksan ko ang kamera ng kotse para lamang matuklasan na wala ang memory card. Tila sinasadya niyang burahin nang maingat ang anumang bakas ng kanyang mga lakad. Ang aking puso ay mabilis na tumibok at ang aking isip ay nawalan ng ulirat. Kinailangan kong pigilin ang pagnanais na kausapin siya para magpaliwanag sa sandaling iyon. Kung walang ebidensya, ang tanging magagawa ko ay tratuhin niya akong selosa at paranoid na asawa. Nang umuwi ako, patuloy ko siyang pinagmamasdan at ang kanyang pag-uugali ay nakakainis. Ang cellphone, na dati ay iniiwanan lang sa kung saan, ngayon ay pinoprotektahan niya na tila isang kayamanan. Hindi niya ito iniiwan kahit isang segundo. Dinala niya ito sa banyo, sa shower, at para matulog, itinago niya ito sa ilalim ng unan o inilagay ng nakatagilid. Ang makita siyang pinapanatili ang lihim na iyon ay tila nakakatawa at nakakatawa ng sabay. Kung sinubukan kong lumapit upang tanungin siya ng isang bagay, magugulat siya at agad napapatayin ang screen. Ito ay isang sitwasyon na nagpapabaliw sa akin. At pagkatapos ay dumating ang mahalagang pagkakataon. Isang gabi, umuwi si Alden na lasing mula sa isang company dinner. Karaniwan, nakakatanggap siya ng malakas na sermon, ngunit sa araw na iyon, naramdaman kong ito na ang aking oras. Bumagsak siya sa sofa sa sala, nang walang malay. Sinamantala ko ang kanyang kalagayan, upang gamitin ang kanyang fingerprint at i-unlock ang kanyang telepono. Ito ang sandali upang buksan ang Pandora's box. Sa nanginginig na mga kamay, sinuri ko ang history ng tawag at mga mensahe. Puno ito ng isang pangalan, G. Romero, para sa isang superior sa trabaho. Sobra ang dalas ng mga kontak. Nagulat ako. Binuksan ko ang pag-uusap at hindi ko makapaniwala sa nakita ko. Puno ang screen ng mga mensahe ng pagmamahal na hindi akma sa pakikitungo sa isang boss. Mahal. Ang gabi ay napakaganda. Miss na kita. Mahal kita. Aking pag-ibig. Habang binabasa ko ang pag-uusap, nakaramdam ako ng pagduduwal at kumulo ang aking dugo. Ang pagtataksil na naramdaman ko nang matuklasan kong tinago niya ang pangalan ng kanyang kabit na tila isang kasamahan sa trabaho ay hindi mailarawan. Sa tono at mga emoticon, tila siya ay isang medyo batang babae. Naisip kong nakakatawa na. Habang nakikipag-ugnayan sa isang mas bata sa kanya, niloloko niya ako sa ganoong kalokohang dahilan. Lahat ng kanyang gabi ng overtime at company dinners ay ginamit upang makipag-ugnayan sa babaeng iyon. Gusto ko siyang gisingin at sampalin. Ngunit nagpigil ako. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat ng screen ng kanyang cellphone, gamit ang akin at ibinalik ang kanyang telepono sa dating lugar. Ginugol ko ang gabi, nang walang tulog, nagpapatalim ng kutsilyo ng aking paghihiganti. Kinaumagahan, nagising si Alden na tila walang nangyari at humingi ng gamot para sa hangover. Ang makita siyang nagrereklaw sa sakit ng ulo ay nagbigay sa akin ng pagnanais na ihampas ang plato sa kanyang mukha. Ngunit inihanda ko ang almusal ng normal. At, na tila walang nangyari, tinanong ko siya, nasiyahan ka ba kagabi sa hapunan? Mukhang matagal kang nakasama ni G. Romero. Nang marinig ako, nagulat siya. Ibinaba ang kutsara at, nang nakatingin ng malaki, sumagot, oo, alam mo na. Ang boss ay nagtagal sa pagsasalita at gabi na kami natapos. Ay, ang sakit ng ulo ko. Ang kanyang kakayahang magsinungaling ng ganoon kalikas ay nagpakilabot sa akin. Natawa ako sa aking sarili at binigyan ko siya ng huling saksak. At sa weekend, pupunta ka na naman sa football. Sa linggong ito, pwede kang maglaro ng kaunti sa mga bata, di ba? Na tila hinihintay niya ito. Inangat niya ang kanyang mga kamay at naging seryoso. Sa linggong ito, hindi ako pwedeng mawala. May mahalagang laro. Ako ang kapitan. Kailangan kong pumunta. Maglalaro na lang ako sa kanila pagbalik ko. Ang kanyang walang kahihiyang kasinungalingan ay nagpaiwan sa akin ng walang salita, ngunit nagpanggap akong tinanggap ito at pinayagan ko siyang umalis. Dumating ang weekend at si Alden, habang humuhuni ng kanta, ay nagsuot ng kanyang football kit at lumabas ng pinto. Pagkaalis niya,
Tinawagan ko ang isang kaibigan. Ikinuwento ko sa kanya ang sitwasyon at humingi ng tulong. Ang aking kaibigan, nang marinig ako, ay nagalit at gustong puntahan siya sa sandaling iyon, ngunit pinakalma ko siya. Iniwan namin ang mga bata sa aking mga magulang at sa kotse ng aking kaibigan upang hindi makilala ni Alden ang akin, sinimulan namin siyang sundan. Tulad ng inaasahan ko, hindi dumiretso ang kanyang kotse sa football field, kundi sa ganap na kabaligtarang direksyon. Lumabas siya sa aming kapitbahayan at pumasok sa mga kalye ng isang hindi kilalang residential area hanggang sa huminto sa harap ng isang apartment building. Hindi nagtagal, isang bata at maayos na babae ang lumabas sa pinto. Bumaba si Alden mula sa kotse, tumakbo patungo sa kanya at binuksan ang pinto na tila isang prinsesa. Ang makita siyang tratuhin ang babae ng may pagmamahal ay nagpakilabot sa akin. Si Alden, na may nagniningning ng ngiti, ay inabot ang seatbelt sa kanya. Isang kilos ng kabaitan na sa akin na kailangan ko pang ipaalala sa kanya na kumuha ng isang basong tubig. Ito ay tila isang panunuya. Ang kotse ng mag-asawa ay umandar, siguradong para maglakad-lakad sa labas. Sinundan namin siya ng aking kaibigan sa isang ligtas na distansya. Huminto sila sa isang sikat na restaurant at pumasok na magka-holding hands. Ang makita ang kanilang likod ay nagpasakit sa akin. Ang aking mga anak ay naghihintay buong weekend upang makipaglaro sa kanilang ama, at siya naman, tumatawa at nakikipag-date sa iba. Dapat ay napansin ko na noon na nilampasan niya ang isang punto ng walang pagbalik. Kumbinsido ako na hindi ito isang simpleng pakikipag-ugnayan, kundi isang ganap na double life. Gusto ng aking kaibigan na pumasok at kaladkarin siya sa buhok, ngunit umiling ako. Wala kaming sapat na ebidensya. Kailangan ko ng isang tiyak na pagbagsak, isang bagay na hindi matututulan. Kaya't nagpigil ako at naghintay na matapos silang kumain. Sa kotse, habang pinagmamasdan ko sila, napuno ng luha ang aking mga mata para dito ako nagpakasal. Para ipagkanulo ng isang lalaking tulad nito ang aking 10 taon ng kabataan, ngunit agad akong nakabawi. Ang pag-iyak ay isang luho. Kung iiyak ako, talo ako. Sumumpa ako na paiiyakin ko sila ng dugo. Nang lumabas sila sa restaurant, bumalik sila sa kotse at nagtungo sa isang cafe na may magandang tanawin. Naghalikan sila, nagyakapan, isa itong palabas. Habang kinukunan ko ang kanilang kaligayahan, natila sila lamang ang magkasintahan sa mundo. Naramdaman kong lumalamig ang aking puso. Ang kanilang date ay tumagal hanggang sa paglubog ng araw. Sa kotse, kumakain kami ng sandwich ng aking kaibigan habang pinagmamasdan sila at ako naman ay nag-aapoy sa loob. Hindi tumigil ang aking kaibigan sa pagmumura sa kanila. Napakawalang hiya naman ng dalawang iyan. Gumagawa sila ng eksena. Ngunit ako, kakaiba. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Nalampasan ko ang galit at naabot ang isang bagong estado ng pag-iisip. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila na magka-holding hands na tila bagong kasal at sumakay sa kotse. Ang kanilang destinasyon ay isang discreet na hotel sa labas ng bayan. Bagamat inaasahan ko ito, ang makita silang pumasok sa ganoong establisimento ay nagdulot sa akin ng mapait na tawa. Ang lalaki na sa aming anniversary ng kasal ay nanatili sa bahay dahil pagod na. Ngayon ay nag-aaksaya ng enerhiya sa iba. Mula sa kotse ng aking kaibigan, kinuhanan ko ng litrato ang bawat sandali. Ang kanilang pagpasok sa parking lot ng hotel, kung paano sila bumaba ng kotse, nagyakapan, at pumasok sa gusali. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit pinindot ko ang shutter nang paulit-ulit na may puso na tila sasabog, ngunit nagpigil ako. Ito ang tiyak na pagbagsak na gusto ko. Mayroon na akong sapat na ebidensya. Nagpumilit ang aking kaibigan na pumasok at gumawa ng eskandalo, ngunit tumanggi ako. Kung mawawalan ako ng kontrol, ako lamang ang magmumukhang katawa-tawa. Kailangan kong maging mas malamig, mas malupit. Sinabi ko sa kanya na umalis na kami. Pagka-uwi ko, pinatulog ko ang mga bata at hinintay si Alden sa sofa. Lumipas ang hating gabi at hindi pa siya dumarating. 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang tunog ng lock. Pumasok siya na nauutal, nagpapanggap na lasing. Ngunit alam kong puro teatro lang iyon. Ang ilaw ng sensor sa pasilyo ay nagpaliwanag sa kanyang mukha ng pagkabigla.
Nanigas siya nang makita akong nakaupo sa sala. Hindi ka pa natutulog. Bakit ka nakaupo sa dilim? Akala ko multo ka. Sinubukan niyang magpanggap at lumakad patungo sa silid. Sa malamig na boses, pinigilan ko siya. Upo ka sandali. Kailangan nating mag-usap. Huminto siya. Ngunit sinubukan niyang iwasan ang pag-uusap sa dahilan ng pagod. Pagod na ako ngayon. Mas mabuting mag-usap na lang tayo bukas. Ang laro at ang pagdiriwang ay nagpahirap sa akin. Ang laro? Huwag mo akong patawanin, naisip ko. Kinuha ko ang aking cellphone. Tigilan mo na ang kalokohan at umupo ka. Ang aking tono ng boses ay pinilit siyang umupo sa sofa sa harap, bagamat may mayabang na saloobin. Ang nakakrus na binti niya ay nagpaiyak sa akin. Tumunog ang notification at, nang may iritasyon, tiningnan niya ang telepono. Ilang sandali pagkatapos, namutla ang kanyang mukha na tila papel. Nakita ko ng malinaw kung paano nanigas ang kanyang ekspresyon. Ang mga larawan niya, nayakap ang kanyang kabit sa harap ng hotel, pinapakain siya sa restaurant, naghahalikan sa kotse, ay lumabas ng sunod-sunod sa screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay na halos mahulog ang cellphone niya. Ang kanyang dilat na mga mata at nanginginig na mga labi ay isang tanawing sulit tingnan. Tumayo siya at, sa isang pagpapahambog ng pagiging walang hiya, nagsimulang sigawan ako, nakalimutan ang sariling pagtataksil upang akusahan ako ng pagbabantay. Ang kanyang pagiging siniko ay nagpaiwan sa akin nang walang salita at nagpakawala ako ng mapait na tawa. Sinusundan ka? Oo, ginawa ko. At ano? Ano ang inaasahan mong gawin ko? Ang manatili na nakatunganga habang ang lalaking nagsasabing pupunta sa football ay naglalabas-masok sa mga hotel kasama ang iba. Tinitigan ko siya ng direkta sa mata. Mapanghamon. Naguluhan. Nagsimula siyang magsalita ng walang saysay na dahilan. Hindi. Hindi ito tulad ng nakikita mo. Kaibigan lang siya. Huwag mo itong misinterpretahin. Bukod pa rito, ito ay isang krimen. Bakit mo ako binabantayan? Isang kaibigan na kasama mong pumupunta sa hotel? At ang kaibigang iyan ay si G. Romero. Niloloko ako sa isang 20 anyos at ginagamit ang isang boss bilang takip nang banggitin ko ang edad ng kanyang kabit na nahimik siya. Alam niyang wala na siyang takas. Bumagsak siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo at biglang binago ang kanyang taktika at nagpakita ng mapanghamong saloobin. At ano? May kabit ako. At ano? Mayroon bang nagkulang sa'yo? Nagdadala ako ng pera sa bahay. Nag-aalaga ako sa mga bata. Ginawa ko ang lahat. Ang isang lalaki ay maaaring magkamali. Kailangan mo ba talagang ilantad ang lahat? Hindi ka panipaniwala ang kanyang pagiging walang hiya. Siya ang nangaliwa at higit pa roon. Sinisigawan pa niya ako. Na wala akong kinulang. Ito ay ang sukdulan. Isang pagkakamali. Gaano ka kasigurado? Mukhang talagang mahal mo siya. Ang aking mapang-uyam na tono ay nagpagalit sa kanya at, na may pulang mukha, sumigaw siya. Oo, mahal ko siya. Ako ay 1,000 beses na mas masaya sa kanya kaysa sa iyo. Naiintindihan niya ako at nirerespeto niya ako. Hindi siya tulad mo na puro reklamo. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko, ang umamin sa harap ng kanyang asawa sa loob ng 10 taon na mahal niya ang iba ay nakakabaliw. Nanginginig ang aking katawan sa galit at pagtataksil. Ngunit sumagot ako ng may pinakamataas na pagpapakalma. Sige, kung mahal mo siya ng ganoon, bibigyan kita ng diborsyo. Ngunit may isang kondisyon. Nang marinig ang salitang diborsyo, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngunit nang banggitin ko ang kondisyon, muli siyang nagbantay. Kondisyon? Anong kondisyon? Dalhin mo siya rito. Gusto ko ng tatluhang pagpupulong at tapusin ito ng minsan. Gusto kong makita ang mukha ng baboy na iyon. Nang marinig ako, tumalon siya na tila isang spring. Tumatanggi ng buo. Hindi. Sa anumang paraan. Kailangan niya ng kapayapaan ngayon. Kung makita ka niya, malulungkot siya at maaaring may mangyari na seryoso. Kapayapaan? Ano ang sinasabi mo sa akin? Sumigaw ako.
Anong kapayapaan ang kailangan ng isang babaeng nakikipagtalik sa isang lalaking may asawa? Buntis ba siya? Ang aking komento na binitiwan sa hangin ay nagpaling ng puti sa kanya. Kinumpirma ng kanyang reaksyon. Ang aking kinatatakutan ay nagkatotoo. Buntis nga siya? Magsalita ka na. Sa malamig na boses ko, yumuko siya at bumulong. Oo, 5 buwan. Kaya't wag mo siyang pakialaman. Kasalanan ko. Ibigay mo lang sa akin ang diborsyo. Nagmamakaawa ako. Para sa kapakanan ng bata. Lumuhod siya at nagsimulang magmakaawa sa akin. Ang makita siyang nagmamakaawa sa akin upang protektahan ang kanyang kabit at ang kanyang magiging anak ay nagdulot sa akin ng halo ng pagkasuklam at kahirapan. At ang aking mga anak, hindi ba niya iniisip ang sakit na idudulot sa kanila, ang malaman na ang kanilang ama ay hindi lang nakikipag-ugnayan, kundi bumuo rin ng ibang pamilya at naghihintay ng isa pang anak? Siya lamang ang mahalaga sa kanya. Kinamuhian ko siya ng buong lakas. Dapat ay napansin ko na noon na tinalikuran niya ang kanyang pagkatao. Mas masahol pa siya sa isang hayop. Para sa kapakanan ng bata? Anong bata? Ang daladala ng babaeng iyon sa kanyang sinapupunan? Hindi mo pinapahalagahan ang aming mga anak. Wala kang pakialam na gawin silang mga anak ng diborsyadong magulang. Ngunit ang kanya ay mahalaga. Sumigaw ako. Hinawakan siya sa kwelyo ng kanyang kamiseta at inalog siya. Hindi siya nagsalita. Yumuko lamang siya, na tila isang preso na naghihintay ng kanyang sentensya. Ngunit hindi ako susuko ng ganoon kadali. Kung didiborsyohin ko siya, nang walang pasubali, magiging masaya sila at hindi ko iyon papayagan. Lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong. Huwag kang mangarap. Hindi kita bibigyan ng diborsyo. Sisiguraduhin kong ang anak na iyon, na mayroon ka sa labas ay hindi kailanman magagamit ang iyong apelyido. Ikakadena ko siya, upang mamuhay bilang isang bastardo. Tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Nang marinig ako, tinitigan niya ako ng may mga matang puno ng takot. Tila nakikita niya ang multo, ngunit gusto ko ang kanyang ekspresyon. Ito ay simula pa lamang. Sumumpa ako na ituturo ko sa kanya kung ano ang impyerno, at nagpakawala ako ng malamig na ngiti. Si Alden, na nanginginig, ay kumapit sa aking pantalon, ngunit walang awa ko siyang itinulak at ikinulong ang aking sarili sa silid. Nang gabing iyon, narinig ko ang kanyang mga hikbi mula sa sala, ngunit hindi ako gumalaw. Humiga ako at sinubukang matulog. Ang aking mga luha ay natuyo. Tanging isang malamig na uhaw sa paghihiganti ang natitira. Ang pagbubuntis ng kanyang kabit, sa katunayan, ay naging aking pinakamahusay na sandata. Sa bata na iyon bilang hostage, maaari kong manipulahin siya. Bagamat ang pagkabigla ng malaman na buntis ang kabit ay napakalaki, nagpa siya akong hindi ko sila bibigyan ng diborsyo ng ganoon kadali. Sinamantala ko na si Alden, bilang nagkasalang asawa, ay hindi maaring humiling ng diborsyo at binalak kong pahirapan siya. Alam kong kung hindi ako magdidiborsyo, ang anak ng kanyang kabit ay hindi mailalagay sa kanyang apelido sa rehistro. Ang isang anak na ipinanganak sa labas ng kasal ay nangangailangan ng pagkilala sa pagiging ama, at kung walang pahintulot ng legal na asawa, ang proseso ay labis na komplikado. Bagamat legal niyang mapipilit ang pagkilala, ang proseso ay magiging mahaba at komplikado. Bukod pa rito, kinwenta ko na ang kabit, sa pagkaalam na nakipagtalik siya sa isang lalaking may asawa, ay hindi maglalakas loob na magpakita sa publiko dahil sa iskandalo sa lipunan na idudulot nito. Nagmamakaawa si Alden na nagsasabing walang kasalanan ang bata, ngunit sinasagot ko siya ng malamig. Mayroon ba ang iyong mga anak? Hindi ko hahayaan na lumaki sila ng walang ama sa bahay. Iginiit niya. Napakalupit mo. Anong kasalanan ng bata na ipanganak? Dapat ay may apelyido siya, di ba? Pakiusap. Nagmamakaawa ako, bigyan mo ako ng diborsyo. Kumapit siya sa aking pantalon, ngunit tinulak ko siya ng may pagkasuklam. Sino ang nagsabing may kasalanan ang bata? Kasalanan mo, at sa babaeng iyon na nakipagtalik sa isang lalaking may asawa at nabuntis pa. At ngayon ay naglalakas loob na humingi ng apelyido. Hindi sa panaginip. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Nagpapula sa galit ang aking mga salita. Ngunit wala siyang maisagot. Tinitigan niya ako ng may mga matang puno ng galit at pagkadismaya at nag-enjoy ako sa palabas. Binalikan ko ang kanyang tingin at nginitian siya ng mapang-uyam. Naiinis ka? Kung gusto mo, idemanda mo ako.
Hindi mo ba alam na ang nangaliwang asawa ay hindi maaaring humingi ng diborsyo? Kumonsulta ka sa isang abogado. Makikita mo kung paano nila sasabihin sa iyo na wala kang magagawa. Nawalan siya ng salita, nakakuyom ang mga kamao, at nanginginig sa kawalan ng lakas. Nang makita niyang wala siyang nakamit, nagalit siya, nag-impake ng kanyang mga gamit, at pumunta sa bahay ng kanyang kabit. Ang makita siyang umalis kasama ang kanyang mga gamit, ay nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam ng paglaya, na tila nawalan ako ng bigat. Bagamat may mapait na lasa, 10 taon ng kasal na sinayang, dahil ang aking asawa ay nakipag-live-in sa iba. Ang buhay ay tiyak na walang kabuluhan, ngunit wala akong oras upang magdalamhati. Nang wala siya, napuno ang bahay ng hindi inaasahang kapayapaan, at nasiyahan ako sa isang tahimik na buhay kasama ang aking mga anak. Napagtanto ko na kaya ko silang palakihin ng perpekto. Nang wala siya, at nagsimula akong magtrabaho, ng husto at mag-ipon para sa aming kinabukasan. Namuhunan ako sa aking sarili, isang bagay na napabayaan ko dahil sa pag-aalaga sa kanya at gumugol ng mas maraming oras sa aking mga anak. Tuwing weekend, pumupunta kami sa parke o kumakain sa labas. Sa simula, nagtatanong ang mga bata tungkol sa kanilang ama. Sa halip na magsinungaling, ipinaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon ng may katapatan. Sa kanilang antas, nagpa siya sina papa at mama na mamuhay ng magkahiwalay, ngunit ang aming pagmamahal sa inyo ay hindi nagbago. Dadalhin ko kayo sa 2 beses, para rin kay papa. Bagamat sa simula ay nahirapan sila, ngayon tuwing weekend ay nagpaplano sila kung ano ang gagawin namin ng magkasama. Tila mas gusto nila ang isang ina na nagbibisikleta at nagdadala sa kanila upang kumain sa labas kaysa sa isang ama na umuuwi na amoy alak o ginugugol ang buong araw sa paglalaro ng football. Sa kabilang banda, ang mga balita na nakukuha ko sa kanila ay, tulad ng inaasahan ko, nakakapanlumo. Maliit ang kapitbahayan at mabilis kumalat ang mga tsismis. Ang mga sinasabi sa akin ay karapat-dapat sa isang telenobela. Ang aking dating biyenan, na kinain ng kapaitan, ay nakaratay sa kama. Ang kabit tila ay sinasamantala ang kanyang kalagayan bilang isang bagong ina upang hindi gumalaw at tratuhin ang matandang babae na tila isang katulong. Sinisigawan niya ito ng mga bagay tulad ng, "Bienan, tigilan mo na ang paghilik. Magigising ang bata." O, "Kung masisira ang aking mga pulso dahil sa hindi pagpapahinga, kasalanan mo iyon." Maghapon siyang nag-o-order ng takeout at ginagamit ang credit card ng aking dating biyenan, Karma. Walang duda, ang babae na sa buong buhay niya ay tinrato ang kanyang manugang bilang isang katulong. Ngayon ay nabubuhay ng may takot sa kabit. Sa huli, hindi na niya kinaya at tumakas sa kanyang bayan. Ngunit doon, nang walang nag-aalaga sa kanya, nauwi siya sa isang nursing home. Ang anak na labis niyang minamahal ay hindi man lang nagbigay pansin at nauwi siya sa isang malamig na asylum. Samantala, ang kanyang anak, ang kanyang ipinagmamalaki, ay nalulunod sa utang sa pagitan ng pag-embargo sa kanyang sahod at ang pautang upang bayaran ako ng kompensasyon. Maghapon siyang umiinom. Tuwing gabi, sa pagitan ng iyak ng sanggol at sigaw ng kabit, ang kanilang bahay ay isang impyerno. Sumasagot siya na sinira niya ang kanyang buhay. Ang kanilang away ay napakalakas na maging ang pulis ay kailangan pang mamagitan. Isang medyo kalunos-lunos na wakas para sa isang kwento ng pag-ibig na sumira sa isang pamilya. Ang makarinig ng mga kwentong ito ay higit pa sa tawa. Nagdudulot ito sa akin ng awa. Kung sisirain nila ang lahat para sa kanilang pag-ibig, sana man lang ay nagtagumpay sila. Isang gabi, gabi na, tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Siya ang aking dating asawa. Lasing na lasing. Nablock ko ang kanyang numero. Ngunit tumawag siya mula sa isa pa. "Mahal, malala na ako. Si nanay nasa nursing home. Ang bahay ko ay impyerno. Ang ganda ng buhay ko sa iyo." Bobo ako. Nauutal siya. Dati, marahil ay lumambot ako. Ngayon, ang kanyang mga hikbi ay tunog ingay para sa akin. "Bayaran mo ang sustento sa tamang oras. Kung maantala ka, kukunin ko ang sahod mo. At kung tatawagan mo ako ulit, idedemanda kita ng harassment." Sinabi ko ng walang pag-aalinlangan at pinutol ang tawag.
Pagkatapos ng tawag, nagbuhos ako ng isang basong alak. Siya ang lalaking kasama kong nabuhay sa loob ng 10 taon. Para sa ganoong walang kabuluhang nilalang, umiyak ako ng napakaraming gabi. Natawa ako sa aking sarili. Para sa akin, hindi na siya naging object ng aking galit, kundi isang malas na piraso lamang ng aking nakaraan. Sa trabaho, ang galing ko. Dahil nalutas ko ang aking mga personal na problema, mas nakapagtuon ako sa aking karera at na-promote ako bilang team leader. Sinasabi ng aking mga kasamahan na mukha akong mas masaya na ano ang nangyari sa akin. Sumasagot ako ng may pagmamalaki na wala ang isang bigat sa akin at pakiramdam ko ay nakakalipad ako. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, naghahapunan ako kasama ang aking mga anak at sa mga weekend, nag-enjoy ako sa aking mga libangan. Nagbibigay ako ng oras sa aking sarili. Nagsimula akong mag-ipon para sa isang biyahe sa ibang bansa, isang bagay na dati ay imposibleng mangyari. Sa susunod na taon, plano naming pumunta sa Europa. Masaya ako sa pagiging ako, hindi ang asawa ng isang tao o ang manugang ng isang tao. Minsan, bago matulog, iniisip ko ang nakaraan. Ano kaya ang nangyari kung binaliwala ko ang pagtataksil ng aking asawa? Marahil ay nalulunod ako sa pagdududa at pag-aalala at inilantad ko ang aking mga anak sa trauma ng patuloy na pag-aaway ng kanilang mga magulang. Ipinagmamalaki ko na nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan at alisin ang tumor sa ugat. Bagamat ngayon ay may label ako bilang diborsiyado, hindi ko ito nakikita bilang isang marka ng pagkabigo, kundi bilang isang medalya na napanalunan ko sa pagtatanggol sa aking sariling buhay. Ang mga sugat ay gumagaling, at ang balat ay nagre-regenerate. Ang aking mga anak at ako ay mas malakas. Ano ang kasal? Matagal akong naghahanap ng sagot. Ngunit napagtanto ko na walang isang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kung hindi mo mahal ang iyong sarili, hindi ka magiging masaya sa sinuman. Akala ko na ang pagpapakasakit para sa aking asawa at sa kanyang pamilya ay isang kabutihan, ngunit nagkamali ako. Sa pilitan kong natutunan na ang aking kaligayahan ang susi sa kaligayahan ng aking mga anak at para sa aking mundo na lumiwanag. Kung mayroong sinumang naghihirap dahil sa pagtataksil ng kanilang kapareha o sa pagmamaltrato ng kanilang biyenan, naglalakas loob akong sabihin sa inyo, huwag kayong magtiis. Mahalaga kayong tao. Huwag kayong matakot at lumaban. Pagkatapos ng isang mahabang tunnel, laging may nagniningning na ilaw na naghihintay. Tulad ko, ang ikalawang yugto ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang. Ako ang bida, at ang wakas ng drama na ito ay tiyak na magiging isang masayang wakas. Salamat sa pakikinig sa aking mahabang kwento. Nais ko sa inyong lahat ang maraming kaligayahan. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Mas dramatiko kaysa sa anumang telenovela. Ang pagtataksil ng asawa na pinagkakatiwalaan at ang walang kahihiyang saloobin ng biyenan ay nagpapanatili sa akin sa alanganin. Ngunit ang ating bida ay hindi kapani-paniwala. Hindi siya bumagsak sa harap ng isang impyernong sitwasyon, kundi nang may kahangahangang kalinawan at katalinuhan ay binawi niya ang kontrol sa kanyang buhay. Lalo akong naantig sa kanyang huling pahayag. Ang label na diborsyado ay hindi marka ng pagkabigo, kundi isang medalya na napanalunan ko sa pagtatanggol sa aking sariling buhay. Ipinakita niya na ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang maging masaya, mas masaya kaysa sa kanila. Kung mayroong sinumang dumaranas ng katulad na sakit, sana ang kwentong ito ay magbigay sa kanila ng kaunting lakas ng loob. Huwag kalimutan na, sa dulo ng tunnel ay laging may ilaw. Nais ko sa kanya ng buong puso na ang ikalawang yugto ng kanyang buhay ay nagniningning at makalikha ng maraming masayang alaala kasama ang kanyang mga anak. Iwanan ang inyong mga komento ng suporta para sa kanya. Siguradong magpapagaan ito sa kanyang kalooban. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli.